Tara, gagawa tayo ng fondant. Sugar cane. Ang gamit po ay sugar cane na po, powder sugar, confectioner powder sugar. Mas pino po kasi siya. So, kung wala po available niyan, any naman po. Powder sugar, katulad ko ng mga pure po, ganyan. Yun lang naman sa dalawa lang po yung ginagamit ko sa pagdating sa powder sugar. So, spread lang natin din, gawa po tayo ng ganito po, parang butas sa gitna. Para po natin ilalagay yung ating marshmallow. Isang pack po ito. So, hindi ko po nilagay lahat ng powder sugar. So, kung gumawa po ako ng fondant, tansyahan lang. So, isang pack po ng marshmallow. Ang ginagamit ko po ng powder sugar is mga paper lang po ng isang pack. So, buhos na po natin. So, ayan po, meron siyang mas maraming tawag din. Parang, dalaliman mo lang. Blanco na naman ako. Ay, so, kaya kung makakalimutin na, no? So, ubusan po natin. At sisimot po natin yan. Magkasimot po tayo para hindi sayang. Siyempre kasama po yan sa ingredients natin. So, dati may ginagamit akong fondant ingredients na galing po sa workshop. So, nag-try ako ng ibang, maganda rin po yun. Then, pag mabilis ang po lang din sa ingredients, marshmallow fondant lang tayo. So, ganyan lang po. Split natin yung ibang natira. So, ganyan lang po yung ginagawa ko. Mix mo lang. Pinagamitan ko muna ng scraper. Para hindi messy agad sa kasi malagkit di bang melted marshmallow. Ayan lang po natin ma-mix na mabuti. Ma-cover lahat ng ating powder sugar doon sa ating melted marshmallows. So, naghago lang ako na kasi kukulangin yung ating fondant na gagamitin for cake tomorrow. Ay baka malagay tayo sa alangan, kulangin ka. So, nag-mix ako, naghahabol ako ng fondant. Siyempre, be sure may cakes, be sure na malinis ang ating kamay at ating area na So, itong matagal, lagi kong hinugasan din yan. So, pag hinugasan mo, i-dry mo mabuti and then punasan mo ulit ng vinegar para mas masanitize natin. So, every time nagagamit po ako ng like mga cake board, punasan nyo po ng vinegar yan. Kasi hindi naman natin mahuhugasan kasi masisira. Malulutong yung board. Dahil paper lang naman po siya. So, pupunasan po natin ng vinegar. Siyempre, hindi naman pwedeng alcohol or siyempre may chemical po yun. Iba ang lasa. Kaya vinegar po ang ginagamit natin pagdating sa pagpapasanitize ng ating mga gagamitin cake board, area. Kahit po sa mga baking pan or mixing bowl mo. So, yan. Hindi na siya masyadong malagkit. So, pwede na natin i-mix ng by hands. Siyempre, kailangan malinis ang kamay. Pwede ka rin maglagay ng shortening sa inyong mga kamay para hindi agad kumapit yung lagkit ng marshmallow mo. So, ginagawa ko dito dahil mahina ang aking pulso na, hindi ko na kaya magmasa na masyado ng makunat-kunat na po kasi ito, mahirap ng imasa. Kaya hindi rin po biro ang paglamasa ng fondant. Ubos lakas po talaga. Na inahati ko po by 2 batch or 4 para hindi po ako hirap yung ating mga kamay. Siyempre, ingatan pa rin natin kasi yun ang ating puhunan ng ating mga kamay. Marami yata ang mga powder. Ayun. Kailangan sa pagmamasa ng fondant, may pwersa talaga. Para mas ma-mix mo yung powder sugar, tsaka maging stable yung ating fondant. So, masa-masa lang hanggang sa matapos po lahat. So, yan may cakes. Matatapos na itong isa. Yung kalahati natin. So, yung mga buo-buo. Minsan, pag na-stack yung powder sugar, nag-buo-buo. So, diba? Yung akala mo simple-simple lang magbasa. Kaya yung mga breads, hindi ko talaga dinahiligang gawin. Ano ko ba? Kasi pagod na ako siguro sa pagpa-fondant, tapos magmamasa pa sa tinapay. Kung mahilig kami sa tinapay, hindi ako gumagawa. Makunat na siya. So,
So, kulang pa sa masa. Pag ganyan, hindi ko masyadong minamasa din. Tapos mamaya, mamasahin mo ulit siya. So, yun lang mga technique na ginagawa ko. Hindi ko na pinatagod yung sarili ko. Basta alam ko nang na-mix ko siya. Kumulat na siya. And ganyan. Medyo hindi pa lang elastic. Kasi kulang pa siya sa masa. So, mamaya natin mamasahin. Kasi panihingan na po. Kasi, nakakapagod. Imagine mo kapag lahat ng cakes mo full fondant, lahat yan, mamasahin mo, ilang recipe ang mamasahin mo. So, syempre, tinutulungan naman ako ng mistake ko ng aking mabuting asawa. Yes. So, yun, tinutulungan ako magbasa yan. So, taga-mix na ganyan, yung nga lang, dahil habol lang to ako na nag-mix. So, okay na. Firmly natin. So, mamaya ko ulit siya babasahin ng mabuti. Kasi mapapagod tayo. Tapos mamaya ulit magmamasa ulit. So, ganyan lang po yung ginagawa ko. Hindi ko lang masyado siyang pinakakamasa-masa. Masang na-mix mo na siya, naging stable na. Para hindi doble pagod. So, yun na yung napapansin ko pagdating sa fondant. Through my experience. Ha? Kasi kabisado ko na yung gawa ko. Kabisado ko na yung fondant na ginagawa ko. So, alam ko paano ko i-execute yung ang aking fondant. Mag-troubleshoot, pag may ganitong problema, nag-elephant skin, or nagbe-breakdown yung aking fondant, dapat alam mo paano siya i-troubleshoot. Kung dry naman siya, baka kulang po sa shortening or water, pwede po kayo magdagdag, unti-unti lang. So hanggang sa maging stable na yung and elastic yung ating fondant, makunat na yung alam mo, kaya niya i-cover yung fondant na hindi, yung cake, kaya na niya i-cover yung cake na hindi siya masisira. Usually ngayon ginagamit ko ng pag-cover ng ang method na ginagamit ko ng pag-cover ng cake is annealing method. Dati ang ginagawa ko is full cover yung saklog. May iba ganun ang tawag din. Saklog. Kaya sinasaklob mo yung kino-cover mo ng full yung ating cake. So magro-roll ka na isang malaki. Dapat tansyado mo kung gaano yung magiging sukat ng bilog, yung kapal niya. Yun na may cover niya. Tapos huwag mo masyadong ninipisan pag nag-full fondant ka. Full cover. Kasi hindi siya minsan kasi may tawag ito, lumilipis pag minentras na hinahatak mo na kinikinis mo. So may possible na lumipis. Kaya huwag mo masyadong ninipisan pag nag-roll ka ng fondant. Kaya nakakahingan. So yan, malapit na. Kasi mga final color lang na yan, hinilip lang naman natin. So yan. Actually parang one pack din yung nagawa ko kasi may natira akong konti. Sinama ko. Oo nga, one pack din. Kasi ganun din ang natira. Yung nilagay ko, same din yung natira. Yung kanya pinakita ko, di ba may natira po sa plastic. So ganun din yung natira kanina. Ibinuhos ko din. Kasi ako, ang ginagawa ko po is first in, first out sa mga ingredients. May natira, yun lang pong isasama ko sa susunod na mix. Para po hindi nasisira, hindi tayo nasisiraan ng mga ingredients. At yun naman po talaga dapat, first in, first out. Pagdating sa pagkain or sa anumang gamit na gagamitin natin. So kung may mga buo-buo po, idurugin lang natin. So ganun lang. Mapapansin mo naman pag yung fondant mo hindi pa okay masyado. Pag hindi siya makunat, nag-elephant skin pa siya, parang dry. So for me, okay lang muna to. So hindi muna natin mamasahin masyado at mapapagod ang ating mga kamay kasi mamasahin ulit natin mamaya to. Nalagyan natin ng mga color. So huwag na natin pagurin yung sarili natin, hindi. So continuous lang tayo hanggang maging okay. May buo-buo pa din. So ayan, almost done. So pakinisin lang natin yung gilid. So ayan, tapos na ang ating fondant. Then, lagyan po natin ng shortening yung gilid. Para yung sa paglalagyan natin, hindi siya mag-dry, hindi siya titigas, yung skin niya. Siyempre yan yung mas naka-expose. Lagyan natin ng shortening para hindi siya nagda-dry. Then, i-cover na natin ng clean wrap. Much better kung naka-double yung clean wrap mo kung mag-i-stack ka. Para hindi siya magda-dry. Yung pinaka-skin niya. Pero madaling mag-dry. So, pag minix mo siya, minasa mo ulit, minsan yung matitigas. So, ginagawa ko ito pag matigas siya, minamicrowave ko lang for about mga ilang minutes lang, ilang seconds lang, ganun. Or tingnan nyo lang, pag malambot na siya, manageable na siyang
may masa, okay na po yun. So, pwede na natin ulit masahin yun. Ganun lang po. So, sana po may natutunan po kayo. Ang kilo po ng powder sugar natin is 2 kilos. And then, 1 pack po ng marshmallow. Sabi na po ilang grams ha, nakalimutan po. So, 680 grams po yung ating marshmallow o yung isang pack ng ating marshmallow. Yun yung usually nabibili natin sa mga baking store na marshmallow. Maganda rin gamitin ng marshmallow yung size nabibili sa SM, yung baking store doon. So, bawal yata mag-mention ng yung name, company name. So, yun po. Ano yung pangalan? Si AAB. Nickname na lang natin, initial na lang natin. Maganda rin gamitin yung marshmallow nila. Minsan kasi nabibili natin sa baking store, minsan iba yung nagiging texture, iba yung gawa ng company. So, hindi maganda. Minsan, ang konti lang yung nagiging labas ng fondant katulad nito. Pero yung nasa AAB, mas makunat siya, mas magandang gamitin sa fondant. So, yun na naman po yung mga experience ko. Tapos sa So, ang mixture nga pala nito, ingredients ito, konting water lang. Ako kasi tinatansya ko lang. Pero iba, sinusukat nila mga 3 tablespoon or 2 tablespoon. So, ako, basta malagyan lang siya ng water. Binubuhos ko lang kasi tinatansya ko lang. Tapos yun nga, 2 kilos ng Huwag mo muna nalagay lahat ng powder sugar mo. Ang mga 3/4 muna, pag kulang, pwede ka naman mag-add. Kasi yung sobrahan na, mahirap maghabol. Kasi na siya, dry na. So ito, tama-tama lang yun. Almost 2 kilos nga yung nagamit ko. Kasi yung natira ko nga pala kanina na powder sugar ay sinama ko na po. So, yun lang. Sure. Tapos yung baking, nilagyan nyo, nilalagyan ko ng shortening para hindi dumikit yung marshmallow. Pag in-scrape mo siya, mas madali, hindi masyadong nakadikit. So, konti lang yung didikit, diba? So, mas madali siyang i-scrape. Tapos, buhos mo na yung pinaka-marshmallow. Hindi ko kasi na-video kanina, nakalimutan ko. Marshmallow mo, and then lagyan mo ng water, then sarang mo na sa microwave. Kung wala kang microwave oven, so sa microwave kasi ang akin, hindi naman siya digital. So, naka-medium lang siya, and then 3 minutes ba yun? 3 minutes ko ng So, nyo lang, alam nyo naman yung haba na init ng inyong mga microwave. Or kung wala kayong microwave, pwede po kayong gumamit ng double broiler. Ano po ibig sabihin ng double broiler? Kuha po kayo ng isang baking hot pot na so lalagyan lang po ng tubig. Tapos, pakuluan nyo lang. Kailangan simmer lang mahina lang yung ating apoy. Tapos, ipaibabaw mo lang yung ating bowl na merong marshmallow. So, doon mo na siya i-mix. I-melt mo doon. So, dahan-dahan lang. Basta yung apoy mo hindi malakas. Yung medium heat lang. Yung parang nagsisimmer lang yan. Tapos, hayaan mo lang siyang mag-melt yung marshmallow mo. That's it. Sana po may natutunan po kayo. Thank you for watching po. And kung may question po kayo at may maitutulong po ko, message lang po kayo. Sa mga hindi pa po nakapollow, palambing naman po. Follow and share my videos. Thank you so much po. Bye-bye. Tara, mag-cake ulit tayo mamaya. Bye-bye.